Detalye sa pagbatikos kay Slater Young sa nangyaring matinding pagbaha sa Cebu dahil sa bagyong Tino. Matindi ang nakukuhang batikos ngayon ng 2012 big winner sa Pinoy Big Brother Unlimited, dating aktor, TV at internet personality, modelo at engineer na si Slater Young dahil sa pinagdaanan ng kanyang mga kababayan sa kalamidad na tumama sa probinsya ng Cebu. Ang mga netizens tuloy ngayon ay siya ang sinisisi sa nangyaring matinding pagbaha sa ilang lugar sa kanilang probinsya. Sa mga hindi nakakaalam, si Slater ay involved sa isang housing project sa Cebu na sinasabing magbibigay ng kakaibang itsura sa probinsya. Iyon nga lang kahit na anong ganda ng kanilang itinayong mga bahay, ay siya namang ikinapinsala ng ilang mga nakatira sa mababang lugar. Ang bagyong Tino na nanalanta sa probinsya ng Cebu noong mga nakaraang araw ay nagdulot ng labis na problema sa mga nakatira sa lugar. Sa kasagsagan ng pagsalakay ni Tino, ang signal number 4 ang pinakamataas na tropical cyclone wind signal na nakuha nito. Iniwan ni Tino ang hindi bababa sa 150 katao ang nasawi, batay sa mga lokal na ulat. Kabilang ang hindi bababa sa 99 sa lalawigan ng Cebu, 9 sa Cebu City, 24 sa Negros Occidental, 12 sa Negros Oriental, at 6 sa Agusan del Sur. Maaaring tumaas pa rin ang mga bilang na ito habang patuloy na tinitignan sa mga apektadong lugar ang lawak ng epekto ng bagyo. Nagdadala si Tino ng destructive winds na sumira sa mga tahanan at infrastruktura, pati na rin ang malakas na ulan na nagdulot ng malalaking baha. Iniulat ni OCD o Office of Civil Defense spokesman Juni Castillo na karamihan sa mga nasawi ay mula sa Central Visayas, habang dalawa ay mula sa Negros Island region at isa mula sa Western at Eastern Visayas. Most of the deaths were caused by drowning due to massive flooding and landslides, while others were hit by falling debris. Bilang pinakamatinding tinamaan na probinsya, ang Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office o CCDRRMO ay nag-ulat ng 9 na nasawi kabilang ang tig-isa mula sa Barangay Cogon Pardo, Sapang Daku, Talamban, Poblacion Pardo at Guadalupe, at tig-2 sa Barangay Bakayan at Kalunasan. May 15 na nasawi sa Compostela, 8 sa Danau City at 7 sa Talisay City. Ang iba pang 9 ay ang naiulat sa Mandaue City, kabilang ang mga residente mula sa Barangay Tabok, Paknaan, Kabangkalan, Umapad at Kanduman. Maraming biktima ang tinangay ng flash flood mula sa Butuanon River o natabunan ng gumuhong lupa. Dahil sa pangyayaring ito, sinisisi ng mga netizens, maging ng mga nakatira sa mababang lugar na binaha, si Slater Young, na siyang engineer ng ginawang The Rise at Monterrasas, na isang 19-story residential condominium na under construction pa rin sa Cebu City. Ito ay bahagi ng pagpapaunlad ng Monterrasas de Cebu. Ang proyekto ay naiulat na naantala upang matugunan ang mga concerns sa nasasakupan nitong lugar. Ang groundbreaking nito ay naganap noong November 2024. Ito ay isang proyekto ng Gen V Development Corporation hanggang nag-take over na ang 8990 HDC noong 2019. Si Slater Young ang isa sa mga industry partner sa pagtatayo ng residential condo na ito. Ang Rise at Monterrasas ay isang mountainside development. May lawak ito na 200 hectares o 490 acre na sumasaklaw sa mga barangay ng Guadalupe, Sapang Daku, Buhisan at Tisa sa Cebu City. Ang planong pagtatayo ng The Rise at Guadalupe ay unang inihayag noong August 24, 2023 ni Slater. Ito ay idinisenyo ng LLG Architects Design Studio kasama sina Lizelle Go at Patrick Lendelgo bilang mga pangunahing arkitekto sa pakikipagtulungan ng engineer na si Slater Young. Sinabi niya na ang residential development ay inspirasyon mula sa Banawe Rice Terraces na may structure to conform rather than built against the natural terrain. Ang plano ay binuo sa gitna ng pandemya ng COVID-19. Ang Rise at Monterrasas ay isang 19-story condo
with the structure sitting backwards on the mountainside with 146 units. Ngunit ito ay sinalubong ng oposisyon at flood concerns mula sa environmental groups at sinabing ang sukat ng modelo ng gusali ay lumalabas na sumasakop at tumatakip sa buong mountainside. Ang concern na ito ay nag-ugat sa pagbaha na dulot ng bagyong Odette noong 2021. Bilang pagtugon sa environmental concerns noong 2023, sinabi ni Slater na ang proyekto ay sumailalim sa 300 revisions. Gayunpaman, in-enroll ng kanyang team ang proyekto sa berde ng Philippine Green Building Council o PhilGBC at nakipag-usap sa United Architects of the Philippines upang tugunan ang mga environmental concerns. Kinwestiyon naman ni Attorney Jesus Falsis kung ang engineer na si Slater Yang at ang Monterrazas The Rise Project ay maituturing talaga na sustainable. Hinamon din niya kung gaano karaming mga puno at kung gaano karami sa gilid ng bundok ang natanggal para sa proyektong ito at kung ang nakolektang tubig ulan ng irrigation system compensates for what would naturally be retained by the untouched landscape. Isang netizen ang nagbahagi sa kanyang social media noong August 26, 2025 tungkol sa pagkikita ni Cebu City Mayor Nestor Arquival at ni Slater Yang. Tinalakay nila ang mga infrastructure projects, partikular ang plano sa pagkontrol sa baha ng lungsod. Ibinahagi ni Slater ang kanyang pangako na magtayo ng mga detention pod, drainage para sa pagkontrol ng baha, at road improvements upang makatulong na mabawasan ang mga panganib na idudulot nito. Ayon din sa alkalde, I had the opportunity to meet with engineer and influencer Slater Yang, who also serves as Chief Strategic Officer for the developer of a premier hillside residential project in Barangay Guadalupe. Dagdag pa niya, natutuwa siyang makita ang mga pribadong developer tulad ni Slater at ang kanyang team na nakikipagtulungan sa pamahalaan ng lungsod upang iayon ang kanilang pananaw sa pagbuo ng isang mas ligtas, mas matatag at sustainable Cebu City. Nakita rin ito noong 2023 ni Joshua Agar, isang wind engineer at assistant professor sa UP Institute of Civil Engineering, bilang disconnect sa pagitan ng mga proyektong idinisenyo para sa mayayaman at para sa mga karaniwang tao. Nabanggit naman niya ang tungkol sa World Sustainable Built Environment Conference noong 2017 at sinabi na ang mga tao sa likod ng nasabing real estate project sa mga bansa na nasa Europe ay naiiba ang pananaw sa sustainability at site considerations kumpara sa mga ginagawa sa mga developing countries tulad ng Pilipinas. Ang topographic amplification din daw ay maaari ding magpatindi ng pagyanig ng lupa at maaaring magdulot ng turbulence na makakaapekto sa mga kasalukuyang istruktura. Naobserbahan din niya na ang gusali ay nakaharap sa silangan kung saan nagmumula ang karamihan sa hangin mula sa mga nakaraang bagyo. Kahit na ang The Rise at Monterrazas Condominium ay may istruktura na sumusunod sa conventional code-based design, hindi ito irerekomenda ni Agar. Ayon naman sa mga nagdaang ulat sa pananalanta ni Bagyong Tino, ang malakas na pag-ulan na dulot ng northeast monsoon at localized thunderstorms ay nagdulot ng waist-deep flooding sa ilang mabababang lugar ng Cebu City na nagdulot ng pagsasara ng mga kalsada, mga stranded commuters at pansamantalang suspensyon ng klase. Hanggang sa ngayon nga ay wala pang ahensya ng gobyerno ang naglabas ng anumang findings na magpapakita ng direktang ugnayan sa pagitan ng residential development at pagbaha. Pangunahin lamang iniuugnay ng mga opisyal ang pagbaha sa unprecedented rainfall na nasobrahan ang pagbuhos sa kanilang mga drainage system sa panahon ng bagyo. Habang isinusulat namin ang artikulong ito, ay wala pa ring inilalabas na opisyal na pahayag si Slater tungkol sa pagbabatiko sa kanya at sa proyektong sinimulan nila na naging sanhi ng matinding pagbaha sa probinsya ng Cebu. Sa kasalukuyan din, sa pagtingin namin sa social media accounts ni Slater at ng misis niyang si Chris Uy, may limitasyon na kung sino ang maaaring magkomento sa kanilang mga post. Mga ka-showbiz peeps, anong reaksyon nyo sa istoryang ito? Share your thoughts in the comments section below.